Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga messages ni Taurus. We have 10 of Cups. Ayan. So, napakaganda nito, no? Si 10 of Cups kasi happy family ito eh. Happy family, masayang pamilya, domestic bliss, merong love and harmony between each other, no? Within the family unit. So, napakaganda. Pwedeng meron din dito mga wishes, no? Na nag-come to fruition na. Baka meron kayong wish for your family or pwedeng wish ito ng inyong pamilya na nag-come to fruition na. So, possible yan. Possible din na baka merong banding, no, na magaganap dito sa inyong pamilya. Pwedeng meron kayong intimate party, merong, intimate dinner, ganyan, or baka merong outing, no? Baka kayo ay mag-outing, no? So, this is going to be a bonding time, no? Para sa inyo. Meron ako napipick up na baka merong ditong galing bakasyon or pwedeng nagtatrabaho in the other parts of the world or nagtatrabaho the other parts of the country and then ngayon uuwi, no, to be with you, to enjoy the company of the entire family. And yun, baka yun ang dahilan din ng pagpapaparty ninyo or pwedeng yun din ang kaya kayo mag-a-outing, no, para ma-experience naman ninyo yung ganitong activity, no, with the rest of the family. So we have the 10, another 10, no? So this is synchronicity right here, Taurus. Dalawang 10, so that is an angel number 1010. So that is a very powerful number, no? So I suggest paki-google po ninyo, no? Or dito sa YouTube, i-search ninyo kung ano yung ibig sabihin ng angel number 1010 for more guidance dahil marami pa kayong mababasa dyan, malalaman dyan na maaaring makatulong sa iyo sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? So, we have the 10 of Wands. 10 of Wands is burden ito, no? Burden yung nakikita ninyo. Hirap na yung lalaki sa pagbitbit ng wands na to. Marami siyang wands na dala. So, that could represent maraming obligasyon, maraming responsibility. Diba? Pwedeng ganon. Or maraming ginagawa, maraming task. Yung ganon. So, hirap na siya. No? Hirap na siya, kaya i-give up niya na to. Dati, nandito yan, bitbit niya sa balikat niya, pero ngayon, ibinababa niya sa ground kasi kumbaga napuno na siya rito, no? Napuno na, sobrang napagod na, maybe kung ano man ito, this has been taking a toll on him na kaya ito na yung choice niya ngayon, no, na ibaba na ito. So, probably meron sa inyo na may ganitong sitwasyon. So, it could be trabaho. Baka you've been dealing with a toxic boss, diba? Or maaaring sobra-sobra naman ang task na binibigay sa'yo to the extent na siguro you've been working long hours, maaaring you've been working overtime, even if ayaw mo na mag-overtime, pinupuwersa ka na mag-overtime para na matapos, no, yung trabaho, mabawasan man lang yung yung load na ito. So, pupuwedeng gano'n ang ganap, no? It could also be emotional burden. Pupuwedeng bigat na bigat ka na din sa kung ano man ang dala mo sa dibdib mo, no? Pupuwede rin na obligasyon and responsibility ito sa pamilya, 'di ba? Pupuwedeng aayaw ka na, 'no? Bibitawan mo ng lahat ng ito or pupuwedeng hihingi ka ng tulong, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang ganap. But parang this signifies na this is it. I don't want to carry this burden, no, na by myself, all of it by myself. Kaya it's either i-give up mo na to totally or you're going to ask for help, no? Baka magde-delegate ka ng
ilang ginagawa mo, no, at ibibigay mo din naman sa iba. So, we have the King of Swords. Ayan. So, this could be your boss, Taurus. O pwedeng si manager mo to, na baka makikipag-usap ka, no? At magsasabi ka na ganito na ang aking sitwasyon, 'di ba? It's taking a toll on me. Super exhausted na ako. Wala na akong panahon sa sarili ko. Wala na akong panahon sa pamilya ko, no? Baka kung gano'n ang sitwasyon, baka yun ang sasabihin mo dito kay King of Swords. So, yeah, feeling ko dito si King of Swords yung manager mo, yung boss mo, no? At yan ay kakausapin mo na siguro ng, masinsinan. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. Maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have the courage to step into life. Alright, Taurus? Maaari na this is related to pagpapakatatag, pagpapakatibay ng loob, 'di ba? Na sa pagharap sa hamon ng buhay. Kasi life is not easy, 'di ba? Life isn't an easy journey. Meron tayo dito mga problema, meron tayong mga challenges na nai-encounter along our life's journey. Kaya maaari ng iba sa inyo rito, this is a reminder para sa inyo na be courageous, be brave, tibayan mo ang inyong loob kasi kayang-kaya mo din naman harapin ang kahit anumang problema or kahit anumang challenging situation sa buhay. Kasi lahat naman tayo, no? Binigyan tayo ng universe ng tibay ng loob. No? Minsan lang hindi natin ginagamit yun. Minsan lang hindi natin isinasabuhay yun, no? Pero lahat lahat tayo merong courage and inner strength and bravery, no, na magagamit natin para harapin natin ang hamon ng buhay. So, sa ngayon, magpakatatag ka. Okay? Tibayan mo ang inyong loob. Ano man ang inyong pinagdadaanan, kaya mo yan. Kasi anumang burden din na nandito, na-experience natin sa buhay natin, hindi rin yan ibibigay ng universe sa atin kung hindi rin natin kaya. Okay? Kaya kailangan mo lang na maging matatag ka, maging matibay ka, para hindi ka basta-bastang titiklop. Okay? So, we have winter's dream, gestation period, no? So, probably ang iba sa inyo baka kayo ay buntis, no? Maybe ang iba sa inyo dito nagbubuntis. And maybe ang iba din sa inyo rito is um, kung hindi man buntis, maaaring meron kayong inaalaga ang project, meron kayong inaalaga ang plano, parang gano'n. Na siguro ngayon, yung hinahanapan mo pa ng, pag nag-iipon ka pa, no? Ng information, nagdidiskarte ka pa, yung gano'n ba, no? Para before na magsimula ka or ano man, before na i-implement mo kung ano man ito, ano na, kumbaga, okay na ang lahat, no? Ready na for implementation. Kumbaga, lahat ng kailangan mo, nandiyan diyan na, no? Wala nang hahanapin ka pa. So, we have number 33. So, look at this. Ang dami na pala nating synchronicity. Alright, so let's discuss the synchronicity. Unang-una, we have double 10. Meron pala tayong 10 of cups at meron tayong 10 of wands. So, yun na nga yun. At meron tayong double 4. Diba? So, we have number 44 and we have number 33. At saka, si number 33, master number. So, I suggest, pakitignan din po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. At saka, another angel number, we have angel number 333. Okay? So, tignan po ninyong lahat yan, ng mga numbers na yan. Kasi, those are additional information. Kung anong mababasa nyo dyan, there is an additional information or inspiration na gusto ng universe na mabasa ninyo or na gusto ng universe na malaman ninyo. Okay? So, angel number 333, angel number 44, and master number 33, and angel number
10-10. Okay? So, ang dami mong malalaman dito. Ang dami mong matututunan dito that may inspire you or motivate you or help you in any way. Alright? So we have joyful news. Yan, inspiration. So, feeling ko, ang iba sa inyo, baka may inspire kayo sa ngayon na muli, no, tumugtog. Kasi baka kayo ay nagtutugtog ng instrumento or baka kayo ay marunong magpinta, baka kayo ay kumakanta, 'di ba? Yung gano'n. So, feeling ko dito you are going to be feeling inspired, 'di ba, to embrace your talents sa ngayon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.